Ako ang inyong Lolo Pael. At ako naman si Kabanong. At ito ang aming kwento. Sa edad na 33 ay may karanasan na si Marites sa iba't ibang larangan, lalo na pagdating sa larangan ng pang-aakit. Mahaba ang kanyang buhok, mapanukso ang mga mata, at palaging may pulang lipstick sa labi. Sa unang tingin ay aakalain mong isa siyang artista sa mga teleseryeng may secret affair. 15 taon siyang nagtrabaho sa pamilya Fuentes bilang kasambahay. Sa tagal ng panahon, hindi siya nabuko ng among babae sa mga ginagawa niyang kalokohan. Hanggang sa isang gabi ay nadatnan siya ni Aling Janet na nakahubad sa master's bedroom at walang ibang damit kundi ang tie ng among lalaki na si Mang Jackson. Pagkakita sa kanya ng among babae ay hindi na siya pinakinggan noon. Hindi na niya binigyan ng pagkakataong ipaliwanag ang sarili. Nakesyo, naakit lang siya, na siya lang ang biktima. Pinalaya siya kaagad-agad ng walang dalang kahit na ano. Mabuti na lang din kahit papaano ay mabait si Aling Janet dahil hindi na siya ay pinakulong. Ayaw na rin kasi ng babaeng Fuentes na mapulaan ang kanilang pamilya. Pinauwi si Marites sa probinsya, sa baryo kung saan siya lumaki, ang baryo Kalantari. Ang tagal ng panahon na rin na huli akong bumalik dito sa amin. Ang dami na rin pinagbago, pero hindi pa rin nagbabago ang sariwang hangin sa lugar na ito. Pinagmasdan niya ang tahimik na lugar na marami mga puno ng mangga. Pagtingin niya sa nabiling cellphone, ang nag-iisang bagay na napundar niya para sa sarili ay napaismid siya dahil napakahina ng signal. Yun lang, mahina pa rin ang signal dito. Paano ko makakapanlalaki nito kapag ganito? Ang sabi pa naman sa akin ng kumari ko, magharap na ako ng AFAM para naman hindi na ako nakikipaglaro sa apoy ng amo kong lalaki. Umuwi na siya ng bahay at sinalubong ng mga magulang na sina Mang Mario, Aling Mirasol at ang bunso niyang kapatid na si Marco. Binigay niya kagad ang mga biniling pasalubong gamit ang natitira niyang savings. Pinalabas na lang niya sa mga magulang na nalugi ang negosyo ng kanyang amo kaya siya napilitang umalis dahil hindi na siya nakakasahod. Pero ang totoo, nabuko siya ng amo niyang babae na siya ay ang kalaguyo ng among lalaki. At dahil sanay na sa pagtatrabaho ay hindi rin nakatiis ang dalaga sa paglalagi lang sa kanilang bahay. Kagad siyang nakahanap ng trabaho hanggang sa madiskubre niya ang pamilyang Taglibo na naghahanap ng bagong kasambahay. Wala raw masyadong obligasyon kundi ang maglilinis, magluluto, maglalaba lang. Pero ang kailangan lang ay magstay in siya roon kahit lang malapit lang sa kanila ang nasabing lugar. Yung kasi ang unang patakaran ng may-ari ayon sa paliwanag na nag-interview sa kanya. Si Doña Elvira, edad 70, ay nakatatandang kapatid ni Ginoong si Ducio na siya namang magiging amo. Naku, sanay na po ako sa ganyang trabaho, ma'am. Kung sa stay-in naman po, wala rin pong problema. Basta okay lang ang pasahod at may day off din naman po. Matapos silang magkaunawaan ni Doña Elvira ay ipinakilala na sa kanya ang magiging amo at nang makita niya si Ginoong si Ducio ay kamuntikan na niyang mabitiwan ang hawak na cellphone. Grabe ba naman kasi ang itsura ng Ginoong sinasabing 50 anyos pa lang? Para lang yung kaidara niya at talagang napakagwapo. Matangkad, may tinig na baritone, makisig ang pangangatawan, maganda ang tindig, matikas na parang action star at may pamatay na mga ngiti. Good afternoon po, sir. Ako si Seducio. Hindi ako maigpit sa gawain pero basta malinis ang bahay at maayos ang pagkain, ayos na tayo. Magkakasundo tayo kapag ganon. Nakukuha mo ba? Ano nga pa ng pangalan mo? Marites po. Nakukuha mo ba, Marites? Opo, Sir Siducio. Nagkatinginan sila at nagkatitigan ng matagal. At dahil doon ay para bang may kumislap na aliw sa pagitan ng kanilang nangungusap na mga mata. Bigla tuloy naalala ni Marites sa mga araw ng kasalanan sa Maynila. Pero sa isip-isip niya ngayon ay bagong simula raw ito.
mukhang may bago na akong papangarapin ngayon ah. Ay, hindi pala papangarapin dahil sinisiguro kong mapapasa akin din si Sir Siducio. Nang matanggap na si Marites sa trabaho ay pinagsimula na nga kagad siya ng bagong amo. Nung araw ding yun ay nag-alsabalutan siya at sinabi sa pamilya na may bago na siyang trabaho. Nagtungo kagad siya sa bahay ng mga taglibo pasado 6:00 ng gabi. Mabilis na lumipas ang gabi. Maagang gumising si Marites kinabukasan. Hindi dahil sa sipag kundi dahil gusto niyang mapansin agad ni Ginoong Siducio. Nag-ayos siya ng buhok. Nagsuot ng medyo hapit na duster at syempre, hindi mawawala ang kanyang trademark. Walang iba kundi ang pulang lipstick na siyang pinakamabisa niyang pang-akit. Humarap siya sa salamin habang umingiti at pumupustura ng katawan. Ang ganda mo na lalo, Marites. Ewan ko na lang kung di pa mahulog sa iyo ang bago mong amo. Siguradong malalaglag ang brief ni Sir Siducio kapag lalo pa akong nagpa-sexy. Pero syempre, uunti-untiin ko muna para hindi naman mahalata. Pabibitinin ko muna si Sir hanggang sa habol-habulin niya ako. Katulad ng ginawa ko kay Sir Jackson noon. Matapos mag-pout ng lips sa harap ng salamin, ay lumabas na kagad siya ng silid para gumawa ng mga gawaing bahay. Habang nagwawali sa may bakuran, sinadya niyang lumuhod ng dahan-dahan para maipakita ang hubog ng katawan niya mula sa bukas na bintana ng bahay. Alam niya kung saan naka-assign ang kwarto ni Ginoong Siducio at alam din niya sa umagang to tumatambay ang Ginoo sa veranda para magkape. Yung kasiyang sinabi ni Doña Elvira sa kanya noong ini-interview siya kahapon. At hindi nga siya nagkamali dahil sumulpot doon ng kanyang amo at dumungaw. Kaya ngumiti siya at nagsimula ng umaura. Pakunwari siyang nagpahid-pahid ng pawis sa liig kahit wala pa namang talaga. Dahil doon ay nag-angat ng tingin ng lalaki habang hawak ang dyaryo. Ngumiti yun nang makita siya saka nagsawsaw ng biskwit sa tasang may mainit na tsokolate. Good morning po, sir. Bati niya habang pinapahid-pahid ang pawis sa liig kahit wala namang init. Magandang umaga rin. Maaga ka palang gumigising, Marites? Opo, sir. Sanay po talaga ako maaga ang gising. Ayaw ko pong nagtatagal sa kami. Maliban na lang po kung ano. Ay, ano ba itong sinasabi ko? Maliban na lang kung ano. Wala po, sir. Huwag niyo na lang pong intindihin yung mga sinasabi ko. Ang cute po ng ginagawa niyo, ano? Mahilig po pala kayong magsawsaw ng biskwit sa mainit na tsokolate. Gusto ko rin po yan eh. Yung sinasawsawan. Ano? Ang ibig ko pong sabihin eh, nagsasawsaw din ako madalas ng biskwit sa kape. Mabuti naman kung ganon. Hindi lang pala tayo makakasundo sa maagap mong paggising eh. Pati pala sa pamamaraan ng pagkain ng biskwit. Opo, sir. O sige na, ipagpatuloy mo na yung pagwawalis mo dyan para matapos ko na rin tong pagbabasa ng dyaryo ko. Mag-almusal ka na rin muna pagkatapos. Opo, sir. Sige lang po. Napangiti ang dalagang balandi dahil alam niyang puntos na kagad ang ginawa niya. Kitang-kita niya kasi sa mata ng amo ang kakaibang titig nito sa kanya. Kaya hindi pa siya nakontento sa pagpapapansin at pangaakit. Kaya umisip ulit siya ng gagawin sa maghapong yon. Nang tanghalian na ay sinadya niyang sabawan ng kaunti ang kanyang dibdib habang nagbubuhos ng sabaw sa mangkok ng Ginoo. Tumulo ang sabaw sa dibdib niya at sinadya niyang hindi agad pahirin. Naku, pasensya na po, sir. Nabasa po yata ako. Napangiti siya habang mapang-akit na hinahawi ang buhok at inilantad ang dibdib. Dahil doon ay napatingin si Ginoong Siducio pero bumalik din kagad sa pagkain. Kaya pasimpleng gumisi ang dalaga habang nagpapabulong sa isip. Sige lang. Tumitig ka lang at magsawa ka sa kakatingin hanggang sa matakam ka sa dibdib ko. Pag nasaan mo lang ako, Sir Siducio. Ayos ka lang ba? Bakit hindi mo muna punasan ang dibdib mo? Opo, sir. Pasensya na po, Pagbalik ng dalaga sa kusina ay tila abot langit ang ngiti niya sapagkat alam niyang unti-unti na kagad nagkakaroon ng interes sa kanya ang bagong amo.
Kaunting pangaakit pa, Marites. Siguradong maglalaway at maghahabol na sa iyo ang lalaking yan. Ang galing-galing mo talaga pagdating sa kalantian. At dahil umalis ang amo niya pagsapit ng hapon, kaya naubos lang ang oras niya sa kakalinis. Sa kakahintay ay hindi dumating si Ginoong si Ducio hanggang sa nakatulog na lang siya ng mahimbing. Kinabukasan ay ganoon na naman ang naging rutinang dalagang karengkeng. Walang pagkakataon na hindi siya nagbibigay ng motibo sa amo para lang mahulog yun sa kanyang pangaakit. Subalit, may pagkakataon din na tila malamig ang tunog ng lalaki, kaya parang na-challenge din siya sa ginagawa. Gabi-gabi ay patagong nag-aayos si Marites para pagandaan ang kinabukasan para akitin ng amo. Isang gabi ay napansin niyang may ilaw sa silid ni Ginoong si Ducio. Daan-daan siyang pumanhik at kunwaring dadaan lang sa pasilyo. Pero habang tinatahak niya ang daan, ay may narinig siyang isang garalgal na ungol. Hindi to ungol ng halinghing, kundi ungol na tila may nasasaktan. Ano yung ungol na yun? Napahinto siya sa tapat mismo ng silid ng among lalaki. Idinikit niya ang tenga sa pinto na may biglang kalabog. May parang tunog ng kalbot sa kahoy at pagkalaon ay biglang bumukas ang pinto. Halos mapasigaw ang dalaga sa gulat. Nakatayo sa harapan niya si Ginoong si Ducio, nakaitim na sando at boxer. Nang makita niya yon, ay nakaramdam siya ng kakaibang init ng katawan. Nananalaytay na naman ang kalandian sa kanyang katawan pero hindi siya masyadong nagpahalata. Kita rin naman ang pagkailang sa Ginoo matapos siyang makita. Marites, anong ginagawa mo sa tapat ng kwarto ko? May kailangan ka ba? Wala po, sir. Akala ko po kasi may daga sa kisame. Narinig ko po kasi na... Sa susunod, huwag kang lalapit sa kwartong ito, ha? Lalo na kung gabi. Naintindihan mo ba? Opo, sir. Pasensya na po talaga. Sige na, bumalik ka na sa kwarto mo. Tumungo na lang siya at dali-dali bumaba na parang napahiya sa nangyari. Pagbalik niya sa silid ay humarap siya sa salamin at pinisilang sarili sa pisngi. Ang landi-landi mo na nga, Marites. Pero bakit parang hindi tumatalab yung ginagawa mo kay Sir Siducio? Baka naman hindi talaga babae ang hanap niya. OMG! Kung lalaki rin ang hanap niya, sayang naman ang kagwapuan ni Sir. Kaya siguro hindi pa rin siya nag-aasawa hanggang ngayon eh. Pero hindi naman siguro. Baka may iba pa siyang kinahuhumalingan. Pero hindi eh. Nakita ko naman ang mga gamit dito sa bahay, pati sa kwarto niya. Wala naman ako nakitang ibang babae. Wala ring social life si Sir. Madalas nasa bahay lang. Pero lumalabas tuwing hating gabi. Bakit kaya tuwing hating gabi lang? Napakamot na lang ang dalaga habang nakatitig pa rin sa salamin at nag-iisip-isip. Anong ginagawa ng taong yung tingis oras ng gabi? Ano siya, call center o gumigimik? Ay nako, makapahinga na nga muna ako para makaisip pa bukas ng mga gagawin para mahulog siya sa akin. Kinabukasan ay nagpasya si Marites na sumubaybay sa bawat kilos ni Ginoong si Ducio. Pero wala naman siyang napansin na kakaiba. Katulad lang ng mga tipikal na nangyayari araw-araw. Madalas lang talaga kapag gabi ay umaalis ang kanyang amo at bumabalik nang hindi na rin niya namamalayan. Sumapit na nga ang 12:00 ng hating gabi. Tahimik na ang buong bakuran ng mga taglibo. Dumating si Doña Elvira para muling magbakasyon doon ng ilang buwan. Nakatulog kagad ang ginang sa kabilang silid na naghihilik pa. Ang buong paligid ay tila nababalot ng dilim at ang katahimikan ay tila may nakakabinging laman. Sa hindi rin malamang kadailanan ay hindi madalaw ng antok si Marites. Nanatili siyang gising at nakatingin lang sa kisame ng kanyang silid. 12:00 na. Kailangan ko nang alamin kung ano ba talagang tinatago ni Sir. Tumayo siya at suot ang itim na duster ay lumapit siya sa aparador sa kinuha ang flashlight. Pagkatapos ay marahan siyang naglakad papunta sa pinto ng kanyang kwarto at marahang yung binuksan. Ingat na talaga siya na huwag makagawa ng kahit na anong ingay. Mabilis lang din kasing magising si Doña Elvira dahil parang manok yon kung matulog.
Ngayon natin malalaman kung anong ginagawa mo kapag gabi, Sir Sudusyo. Paglabas ng kwarto ay maraan siyang sumilip mula sa sulok ng hagdanan. Nakita niyang nakabukas ang ilaw sa kusina at doon ay nakita niya si Ginoong si Ducio. Nakatalikod yon, nakayuko sa lamesa, parang may hinihiwa. Ano kaya ginagawa ni Sir? Nagluluto ba siya o ano? Akala ni Martes ay nagugutom lang ang Ginoo. Pero nang mapansin niyang may dugo sa mesa na hindi ketchup kundi malapot, madilim at sariwa, ay napatras siya ng bahagya. Natutup niya rin ang bibig upang hindi makagawa ng ingay. Dugo ba yun na tumutulo? Nagmagawi ang paningin niya sa dining chair, ay napansin niyang may nakasabit ditong damit ng tao na parang pinunit sa bandang balikat. Damit ba yun ng tao? Bakit tuguan? Ayaw niya mang mag-isip ng masama, pero hindi talaga maalis sa utak niya ang hindi magandang bagay. Dahil doon ay nagsimula na nga siyang kabahan at mangilabot. Kumalat ang kilabot na yon sa buong katauhan niya, kaya nagsimula na rin siyang maging tensyonado. At mas lalo siyang kinabahan nang biglang mapalingon si Ginoong si Ducio sa kinaroroonan niya. At hindi lang ordinaryo ang paglingon na ginawa ng kanyang amo. Ang leeg noon ay umikot ng halos 180 degree at pabaligtad. At ang mga mata nito ay namumula at nanlilisik. Diyos ko po! Takot na takot si Martes sa nasaksihan niya. Kaya napatras siya subalit bigla namang napaubo sa sobrang pagkasindak. Mabuti na lang ay sinabayan niyo ng isang platong nadaganan ng siko ng Ginoo. Lumagpak yun sa sahig at nabasag. At bago pa siya makita ng tuluyan, ay dali-daling gumapang si Martes paakyat ng kanyang silid. Maingat pa rin siya at hindi gumagawa ng ingay habang pinipigilan ang hininga. Pagpasok ng kwarto ay naglakagad siya at nanginginig na nagsumiksik sa ilalim ng kumot. Kitang-kita sa mukha niya ang matinding pagkabalisa matapos ang mga nasaksihan. Nakita ba niya ako? Diyos ko po, aswang ba yung nakita ko o halimaw? Halimaw si Sir Seducio. Hindi siya ordinaryong tao. Kung ano-ano na ang pumasok sa isip ng dalaga. Kaya kahit antok na ang mga mata, ay sinisikap niyang hindi matulog. Natatakot kasi siya na baka pagdilat ng mga mata niya ay nasa harap na niya ang halimaw na nakita kanina. Totoo ba talaga yung nakita ko? Baka naman guni-guni ko lang yun. Diyos ko po, gusto ko nang umuwi sa amin. Pagsikat ng araw, kung mabubuhay pa ako ngayong gabi na to, magpapaalam na ako kay Sir at uuwi na lang ako sa bahay namin. Ititigil ko na tong kaibangan na pangaakit ko. Hindi ko itataya ang buhay ko rito. Sa dami ng mga kung ano-anong katatakutan na pumasok sa isip niya, ay hindi na niya namalayang nakatulog na pala siya. Dahil na rin sa pagod ng pag-iisip, kaya yun nangyari. Kinabukasan, nabulaho siya ng tunog ng cellphone kaya napabalikwas siya ng bangon. Pagtingin sa kanyang gadget, ay nakita niyang rumihistro ang pangalan ni Aling Mosang, ang kapitbahay nila na may tindahan na siyang may cellphone lang sa kanilang baryo. Aling Mosang, bakit po kayo napatawag? Uy, Marco, bakit? Ate, pasensya na kung napatawag ako ha. Kailangan po kasi namin ng pera dito sa bahay eh. Ha? Kakapadala ko pa lang Nasa ospital po ngayon si Tatay Mario. Nahit and run po siya ng motor sa bayan. Hindi na nahabol yung siraulong bumugo sa kanya eh. Kaya ginamit ni nanay yung pera na pinadala mo. Kumusta naman si tatay? Ayos lang ba siya? Sabi po ng doktor, o-obserban pa kaya maraming nireseta sa kanyang gamot. Wala na rin po kaming panggasos dahil sa naubos yung pinadala mo ate. Pasensya na raw po daw sabi ni tatay. Huwag kayong humingi ng pasensya dahil hindi naman niya kasalanan yung nangyari. O sige na, tatawag ako mamaya at susubukan kong bumali sa amo ko. O sige po ate, salamat at mag-iingat ka dyan ha. Pagbaba ng telepono ay napabuntong hininga ang dalaga dahil naalala na naman niya ang nasaksihan kaninang madaling araw. Balak pa naman sana niyang umalis na, pero dahil sa nangyari sa kanyang tatay ay mukhang hindi kagad siya makakaalis sa poder ng pamilyang Taglibo.
Naiinis siyang napakamot sa ulo habang humaharap sa salamin. Ay naku, paano ba to? Ano gagawin ko? Pagkatapos magayos ay dumiretso kagad siya sa kusina para magluto ng agahan. Naabutan niya roon si Ginoong si Ducio na naka-long sleeves na puti. Bagong ligo at amoy kolon. Napansin niya ang sugat sa kamay pero hindi niya yung pinagtuunan ng pansin. Ang naalala kasi ng dalaga ay ang nakita niyang pagbali ng ulo noon. Hindi siya makatingin ng diretso sa amo dahil sa nasaksihan niya. Pero para sa lalaki ay tila normal lang ang lahat at parang walang nangyari. Good morning, Marites. Good morning po, sir. Napansin kitang nakatingin dito sa sugat ko sa kamay. Pasensya na kasi kanina madaling araw nagkasugat ako habang naglalagay ng pain sa daga eh. Nakakainis nga dahil pinasok yung bahay natin ng daga. Ang dami talagang daga rito sa baryo eh, no? Aba, may palusot pa talaga si sir. Hindi ako tanga at alam ko kung ano yung nakita ko kagabi. Ano? May sinasabi ka? Wala po, sir. O sige. Para ka kasing bumubulong dyan eh. Lakasan mo yung boses mo kapag nagsasalita ka, ha? Pasensya na po. Ang totoo po kasi, sir, mang-aabala po sana ako sa inyo eh. Bakit? Ano ba yon? Tumawag po kasi yung kapatid ko ngayon lang. Na-aksidente po yung tatay ko kaya kailangan ko ng pera. Baka kung pwede po sanang bumali, kung okay lang. Walang problema. Kung magkano yung kailangan mo, ay Ate Elvira mo na lang kunin, ha? Alam niya na yon. Maraming salamat po, sir. Basta kung tungkol sa pamilya, huwag kang mahihiyang magsabi sa akin, ha? Sige na, at gawin mo na muna yung gagawin mo. Sige po, sir. Salamat po ulit. Nagmamadali na ngang lumabas ng dining area si Marites at gumawa na nga ng mga dapat gawin. Natutuwa naman siya sa nangyari sa pagbibigay ng tulong ng kanyang amo sa kanyang tatay. Pero hindi pa rin nawawala sa isipan niya ang takot sa dibdib. Halos gabi-gabi na naglalaro sa isipan niya ang tungkol sa nasaksihan nung gabing yon. Hindi niya man magawang umalis dahil malaki ang utang na loob niya. Isa pa ay natatakot din siya kapag tumakas ay baka hanapin ng buo niyang pamilya at gawan pa na masama. Bahala na. Magtutuloy-tuloy na ako sa pagtatrabaho rito. Hanggat walang ginagawang masama sa akin si Sir Siducio, mananatili ako dito. Pero kung mararamdaman kong ako na ang pinupuntirin niya, aalis ako kahit na anong mangyari. Ang ginagawa na lang ng dalaga sa tuwing may isip ang halimaw na anyo ng kanyang among lalaki, nagdarasal na lang siya hanggang sa makatulog ng mahimbing. At simula nang masaksihan ni Marites ang insidenteng yon, ay hindi na siya naglandi pa sa amo. Hanggat maaari nga ay umiiwas siya sa Ginoo pero napapansin niyang tila ito na nga ang naghahabol-habol at palaging lumalapit sa kanya. Ano kaya ni Ma'am Elvira yung tungkol sa pagkatao ng kapatid niya? O hindi kaya baka pareho silang mga halimaw? Pero wala naman talaga ako nakikita kaiba kay Ma'am eh. Kay Sir lang talaga yung maraming bagay ako napapansin. Ay, Diyos ko. Mawiwintang na ako sa bahay na to. 2 linggo na ang lumipas mula nang masaksihan ni Marites ang karumal-dumal na eksena sa kusina. Hindi pa rin siya mapakali. Palagi niya pa rin tinatanong sa sarili kung guni-guni lang ba yung gawa ng antok o kung totoong may tinatago si Ginoong si Ducio. Isang bagay na dapat ikatakot. Nito kasing nakalipas na araw at gabi ay wala siyang napansing kakaiba sa ikinikilos ng among lalaki. Kaya para tuloy siyang tanga na inaalam sa sarili kung nasisiraan na nga ba siya ng bait o hindi. Habang nagsasampay ng labada sa likod bahay, napansin niya ang mga kapitbahay na tila umiiwas kapag nadaraanan ng bakuran na kanilang bahay. Makilang beses niyang naririnig ang ilang tao na tila pinag-uusapan siya, pati ang pamilya ng Taglibo. Naabutan pa nga niya na may 2 alis sa gilid ng kalye na nagbubulungan. Nang maglakad siya palapit, bigla silang umiwas at nagtungo sa kabilang direksyon. Ano bang meron dito? Parang may tinatagong buong baryo na hindi ko alam ah. Patungkol pa to sa sikreto ng amo ko? Dahil sa mga narinig niyang bulong-bulungan ay hindi na siya nakatiis pa.
Pagsapit ng gabi ay natsyempoan niya si Doña Elvira kaya masinsinan at seryoso niya itong kinausap habang minamasahe ang likuran. Doña Elvira, may itatanong po sana ako kung hindi po kayo busy. Sige lang, Marites. Ano ba yung itatanong mo? Kung tungkol doon sa tulong ng bunso kong kapatid, huwag mong alalahanin yon. Sabi naman niya hindi niya yun iaawa sa sahod mo. Tulong niya talaga yon sa tatay mong naaksidente. Hindi naman po tungkol doon, madam. Pero salamat po pala ulit sa tulong na yon. Walang anuman. Ano nga ba talagang itatanong mo? Matagal na po ba kayo dito sa Barrio Kalantari? Sa pagkakatanda ko 5 taon na magmula nang lumipat kami dito ni si Ducio. Pero ang pamilya namin matagal nang may ugat sa lupaing ito. Ang lolo namin ay taga rito sa Barrio Kalantari noong panahon pa ng Kastila. Ganun po ba? Nung umalis po kasi ako rito, 18 years old pa lang po ako at nagpunta ako sa Maynila. Wala pa po kayo. Tapos pagbalik ko, nandito na po pala kayo. Ganon nga. Ang tagal mo rin pala sa Maynila, ano? Opo, halos 15 years din. Napilitan lang po kung umalis kasi na-bankrupt yung negosyo ng amo ko Nakakalungkot pa yung nangyari sa'yo sa Maynila, ano? Mabuti na lang at masipag kang babae. Salamat po. May isa pa po akong tanong Napansin ko lang po kasi ito nung mga nakaraang araw. Nung nagsasampay po ako, narinig ko yung ilang mga dumaraan na napapatingin dito sa bakuran natin. Parang umiiwas sa mga tao sa inyo. Bakit po ganun, madam? Huwag niyo po sanang mamasamay ng tanong kong yun, Alam mo, Marites, hindi lahat ng tao ay marunong gumalang sa tahimik na pamumuhay. May mga tsismosa lang talaga at tandaan mo, Marites. Sa lugar na ito, mas mabuting wala kang pakialam sa kapwa mo kaysa sa mausisa ka. Dahil ang taong maraming nalalaman, madalas, yon ang itinutumba. Bahagyang natigilan sa paghihilot ng dalaga dahil tila natakot siya sa sinabi ng among babae. Hindi na lang niya ipinahalata at binago na lang din niya ang usapan nila. Pagkatapos niyang masahiin si Doña Elvira, ay dali-dali na siyang lumabas ng silid noon at saka napabuntong hininga sa tapat ng pintong nakasara. Inalala niya kasing muli ang huling sinabi sa kanya ng matandang babae. Mas mabuting wala kang pakialam sa kapwa mo kaysa sa mausisa ka. Dahil ang taong maraming nalalaman, madalas, yon ang itinutumpa. Warning ba sa akin yun ng mga sinabi ni ma'am? Nakakatakot naman yung mga sinabi niya. Kinagabihan nang matapos ang lahat ng gawain ay nagpahinga na nga si Marites. Pero hindi talaga siya madalo ng antok dahil nagpapaulit-ulit na naman sa isip niya ang tagpo kung saan nakita niya si Ginoong si Ducio sa kakaibang anyo. Dahil doon ay palihim siyang lumabas ng bahay. Sa kauna-unahang pagkakataon ay naglakas loob siyang bisitahin ng pinuno ng baryo na si Kapitan Alingas. May gusto lang kasi sana siyang isang guni rito kung sakaling may mangyayaring masama sa pag-i-stay niya sa pamilya Taglibo. Pero pagdating niya sa bahay ng kapitan ay wala ditong tao. Ilang beses siyang natawag sa gate pero wala talagang sumasagot na kahit na sino. Hanggang sa nagtungo siya sa likuran dahil may napansin siyang ingay doon. Nakita niya ang pinto sa likod ng bahay na umaalingit-ngit dahil sa bagyang nakabukas ito. At sa hindi malamang dahilan, wala sa sarili na dahan-dahan siyang pumasok sa loob. Nang makarating siya sa bandang sala ng bahay ay doon niya nakita ang katawan ni Kapitan Alingas. Nakandusay na ito sa sahig habang nakatalikod. Halata mga kagat sa lieg pero halos wala ng dugo. Ang balat ng Ginoo ay naninigas na parang tuyong balat ng prutas. Napatras si Marites at muntikan ang mapasigaw dahil sa sobrang pagkagimbal. Pero natahimik siya at nagtago sa isang gilid matapos mapansin may tao sa bandang kusina. Maya-maya pa nang lumapit na ang nasabing nilalang ay doon na niya nakita ang kabuang itsura nito. Isang nakakatakot na halimaw na may namumula at nanlilisik na mga mata. Matutulis na tenga at bibig na may mahabang pangil.
Kinalabit-kalabit niyo ng isa pang paa ng walang buhay na si Kapitan Aligas na tila sinisiguro kung patay na talaga ang biktima. At sa isang iglap ay unti-unti yung nagbalik sa taong anyo. At ganun na lang ang gulat ni Martes nang makitang si Ginoong si Ducio yun. Mas lalo siyang nanahimik habang tinatakpan ng mga kamay ang bibig. Napapayak na siya sa takot na baka makita siya ng aswang niyang amo. Nang mapasingap yon, ay muling nagbalik sa anyong aswang at lumingon sa gawin niya. Mabuti na lang ay umilalim siya kaya hindi rin naman siya nakita. Pero malakas ang pang-amoy ng halimaw, kaya nagpatuloy yun na humakbang palapit sa kinaroroonan niya. Pamilyar ang amoy mo Kung sino ka mang nagtatago dyan. Nang malapit na kay Marites ang aswang, ay tiyempo naman na nagkahula ng mga aso mula sa hindi kalayuan. Dahil doon ay natataranta rin ng aswang at kaagad umalis doon. Nakahinga naman ang maluwag si Marites, pero ang iyak niya ay hindi na napigil. Lalo na nang makita niyang ulit ang patay na katawan ni Kapitan Aligas. Pinatay si Kapitan Aligas. Diyos ko po, totoo nga. Aswang si Sir Ducio. Kailangan ko na makalis dito. Sa takot na baka madamay sa gulo, ay dali-dali siyang tumakbo palayo sa bahay ng kapitan. Hindi niya alam kung babalik ba siya sa bahay ng mga taglibo o uuwi na sa kanila. Saglit siyang napahinto habang nag-iisip at umiiyak. Naghalo ang emosyon ng kalituhan at takot sa kanyang puso. Hanggang sa maisip niya ang kanyang pamilya at pagkatapos ay naalala niya rin ulit ang sinabi ni Doña Elvira. Mas mabuting wala kang pakialam sa kapwa mo kaysa sa mausisa ka. Dahil ang taong maraming nalalaman, madalas, yon ay tinutumpa. Kapag bumalik ako sa bahay namin, siguradong hahantingin din ako ni Sir Ducio. Kaya tama si Doña Elvira. Magkunwari na lang akong walang nalalaman at walang nakikita. Diyos ko po, gabayan niyo po ako para hindi mapahamak. Nagmadali na nga siyang tumakbo at bago pa makabalik sa bakuran ng mga taglibo, ay natapilok pa siya sa isang ugat ng puno at nadapa. Basag ang tuhod niya at duguan ng palad na dali-daling bumangon. Paglingon niya sa likuran, ay may mga aninong mabilis na kumikilo sa dilim. Kaya mas lalo siyang nagmamadali kahit tila panawan na ng ulirat dahil sa takot. Pagdating sa bahay ng amo, sa kwartong tinutulugan na isinara niya lahat ng bintana at inilak ang pinto. Nagsumiksik siya sa pinakadulo ng kama habang umiiyak sa takot. Punong-puno siya ng pagsisisi matapos muli na namang makasaksi ng hindi kaaya-ayang pangyayari. Bakit pa kasi ako lumabas ng bahay? Ano na mangyayari sa akin ngayon dito? Diyos ko po, tulungan niyo po ako. Dahil sa dami ng pumapasok sa isip ay nakatulugan na niya ang mga bagay na yon. Hanggang sa muling sumapit ang kinabukasan. Tahimik lang si Marites habang nagluluto ng almusal. Para siyang baliw na nagmamasid sa bawat kilos ng lahat. Lalo na si Ginoong si Ducio. Ang bango naman ng sinangag mo ngayon, Marites Hindi kagad nakasagot ang dalaga nang biglang sumulpot ang among lalaki. Nang makita niya ang tila makahulugan ng ngiti ng Ginoo ay mas lalo lang siyang natakot. Sa tuwing mapapalingon siya roon, ay parang halimaw na ang nakikita niya at hindi na isang tao. Hindi na niya ito maihiwalay sa imaheng nakita niya kagabi na siyang pumatay kay Kapitan Aligas. Hoy, Marites! Ngumiti ka naman! May problema ka ba, ha? Wala po, sir. Naku, wala po talaga. Mabuti naman. Kung meron, sabihin mo lang sa akin, ha? At handa akong tumulong sa'yo. Alam mo naman yon. Opo, sir. Alam ko po yun. Kain na po, sir. O sige, salamat. Pero busog na busog pa ako dahil sa dami ng nakain ko kagabi. Iwan mo na lang yung mga niluto mo para kay Ate Elvira. Kumain ka na rin pagkatapos mo dyan. Napalunok na lang ng laway ang dalaga habang hindi nagpapahalata ng takot sa kaharap. Pinipigilan niya ang tensyon na namumuo at sinisikap niyang maging postura sa harap ng amo. Mabuti na lang ay dumating si Doña Elvira na kaagad umupo sa tapat ng hapagkainan at nagsandok ng makakain. Si Ducio, Marites,
Nabalitaan niyo ba yung nangyari? Po, alin po? Hindi mo pa alam? Ang alin po, ma'am? Ikaw ba si Ducio? Narinig mo na yung balita sa labas. Maugong yon kanina pa sa buong baryo. Ate naman, ilan pa ako nagkaroon ng pakialam sa balita sa baryong to? Sa bagay. Pero gusto ko na rin ipaalam sa inyo. Patay na raw ang punong baryo, si Kapitan Alingas. Nakita raw patay kagabi at hindi ko na narinig kung papaano namatay eh. Basta raw totoong namatay ang namumuno rito. Dahil sa sinabing yun ng matandang babae, ay hindi sinasadyang nagkatinginan sina Ginoong si Ducio at Marites. Kitang-kita ang takot sa mga mata ng dalaga habang ang amo niya namang lalaki ay parang tumatawa sa pamamagitan ng mga mata. Dahil doon ay umiwas ng tingin si Marites at nagtungo sa lababo. Sinundan naman siya ng tingin ng among babae. Parang wala ka namang reaksyon sa narinig mo, Marites. Kapag mga ganyang chismis parang gulat na gulat ka. Pero ngayon parang ang tahimik mo. Baka naman nakita niya na kasi ate. Ang ibig ko sabihin baka alam na niya kanina pa. Mukha nga. O siya, kumain na tayo, alis pa ako. Nagpanggap na lang si Marites na naguhugas ng pinggan kahit ang totoo ay wala naman siyang ginagawa sa lababo. Hindi niya kasi maigalaw ang katawan dahil sa sobrang nerbiyos. Lalo na magsalita kanina ang amo niyang lalaki na parabang nagpapahiwatig. Ang dami na naman tuloy tumatakbong kung ano-ano sa isip niya habang nakatayo sa tapat ng lababo. Nakita nga niya ako. Alam niyang ako yung nagtatago doon sa ilalim ng upuan sa bahay ni Kapitan Alingas. Papatayin niya rin ako kapag nagkataon. Diyos ko po, kailangan ko nang umalis sa lugar na ito. Pero paano ang pamilya ko? Muntik na siyang mapaiyak. Mabuti na lang ay nakapustura pa rin siya at kagad bumalik sa gawain. Nang matapos na ang pag-aalmusal ng kanyang mga amo, ay naglinis na siya para naman maiba ang kanyang mga iniisip. At mabilis na namang lumipas ang oras. Pagsapit ng hapon, ay dumaan siya sa tindahan sa palusong na daan. Pagkatapos bumili ng pampabango sa nilabhang damit, nang pabalik na sa bahay ng amo, ay nasa lubong niya sa daan ng isang batang pulubi. Hindi niya sana hihintuan yon, pero naawa siya dahil sa kapayatan ng bata at karungisan na halatang hindi pa kumakain at naliligo. Kahit papaano ay naiba ang isip niya matapos makita ang nasabing palaboy. Anong pangalan mo, bata? Empoy po, Ali. Ali, pengi naman po ng baryo. Pambili ko lang po ng makakain. Siguraduhin mong ibibili mo lang to ng pagkain, ha? Itong 50 pesos. Pasensya ka na. Yan lang ang natira sa sukli, eh. Naku, salamat po, Ali. Di po ba doon ka nakatira sa magarang bahay? Oo. Teka, bakit mo nalaman na doon ako nakatira? Ilang beses po kitang nakita doon Nagsasampay. Buti nga po, buhay ka pa. Ha? Anong ibig mo sabihin? Ali, kung may bala ka pong tumakas, ngayon na po dapat dahil mabilis siyang makakabasa ng laman ng isip kapag gabi ni. Hindi kagad nakaimik si Marites sa sobrang pagkabigla. Nagpatuloy naman ang batang lalaki sa pagsasalita na parang alam talaga nito ang sinasabi. Kapag hindi ka po umalis dyan sa lalong madaling panahon, mawawala ka rin katulad ng ibang kasambahay na nagtatrabaho sa kanila. Ngumiti ang bata pagkalaon at saka nagtatatakbo papunta sa tindahan. Sa sobrang pagkagulat naman ni Marites ay tila natulala na lang siya hanggang sa mawala na sa paningin niya ang batang lalaki. Pagbalik niya sa bahay ng mga taglibo ay tila musikang paulit-ulit na nagriritmo sa utak niya ang mga sinabi ng batang si Empoy. Hindi niya tuloy alam kung paniniwalaan niya ang mga sinabi noon o magsasawalang bahala na lang siya. Nang lumalim na ang gabi, habang nasa kwarto ay paunti-unti na ngang nag-iimpake si Marites. Dala ang kanyang bag ay lumabas na nga siya ng bahay pero nakita niyang nakatayo si Ginoong si Ducio sa tapat ng pintuan. Oh, saan ka pupunta, Marites? Sir, magpapahangin lang po. Magpapahangin ka ng nakabag? Ano po kasi, sir? Huwag mo kong gagawing tanga, Marites.
Akala mo ba hindi ko malalaman ang plano mo? Tatakas ka sa bahay na to dahil nalaman mo ang sikreto ko, hindi ba? Nakita mo kung paano ko patayin si Kapitan Alingas. Kaya sa tingin mo ba papayag akong makaalis ka ng buhay? Sir, parang awa niyo na po. Palisin niyo na po ako dito. Pangako po, hindi ako magsusumbong kahit na kanino. Kahit po sa pamilya ko. Sinungaling! Bakit ka nagpunta sa bahay ni Kapitan Alingas? Hindi ba para magsumbong patungkol sa akin? Sa tunay kong pagkatao? Sa pagiging mandurugo ko? Totoo yan, sir. Hihingi lang po sana ako sa kanya ng payo. Huwag mo nang bilugin ang ulo ko, Marites! Binigyan ka na ng babala ng ate ko na huwag kang makikialam sa mga bagay-bagay dahil ang taong maraming nalalaman ay dapat na itinutumba na. Kaya ngayon, matitikman mo ang bangis ko! Napayak na lamang si Marites nang makita ang unti-unting pagbabago ng anyo ni Ginoong si Ducio. Mula sa pagiging gwapong lalaki, matipuno at mestizo, ay naging isa itong nakakatakot na mandurugo. At sa isang iglap ay tila binalot ng dilim ang paligid. Ang buong sala ay nawala. Ni katiting na liwanag ay walang makakawala sa dilim. Mas lalong nanginig sa takot si Marites kaya napasigaw na siya ng napasigaw. Pero laking pagtataka niya dahil para siyang nawalan ng boses. Wala nang lumalabas na tinig sa kanyang bibig hanggang sa bigla na lang bumigat ang kanyang paghinga. Sinabayan na yun ng nakakatakot na halakhak ni Ginoong si Ducio na parang demonyo sa ilalim ng lupa. Hindi mo ko matatakasan, Marites. Hindi ba nung una kang pumasok dito, gusto mo kong akitin o gusto mo kong maangkin? Ngayon mo ko akitin at angkinin. Ibibigay ko sa iyo ang gusto mo at pupunlaan kita ng anak ng Diablo. Parang awa niyo na po. Huwag po. Hayaan niyo po ako mabuhay. Mabubuhay ka pagkatapos mong ipanganak ang mandurugong ipupunla ko sa iyo. Kaya hindi mo matatakasan ang kapalaran mo, Marites. Akin ka lang. Malanding ka sa bahay. Sa takot ni Marites ay tumakbo siya sa gitna ng kadiliman pero kahit na anong gawin niya ay tila hindi naman siya umaalis sa kanyang pwesto. Hanggang sa bigla niyang madama at nang tumihaya siya ay naramdaman niya na ang paggapang ni Ginoong si Ducio. Ilang saglit pa ay naabutan na lang niya ang sarili na nakapatong na sa kanya ang mandurugo. Tutok na tutok ang nakakatakot na mukha niyon sa mukha niya. Kaya wala siyang magawa kundi sumigaw ng tulong. Subalit kahit na anong gawin niyang pag-alma, ay hindi siya makakawala hanggang sa maramdaman na lang niyang may kung anong pumapasok na sa kanyang katawan. Napasigaw ng husto si Marites habang umiiyak sa takot. At sa isang iglap ay bigla siyang napabalikwas ng bangon. Pawis na pawis at takot na takot ang kanyang mukha na hindi maipinta. Naiiyak siyang napayakap sa sarili habang napapatingin sa salamin. Pero pagkalaon ay nakahinga rin siya na maluwag matapos mapagtanto na panaginip lang ang lahat. Panaginip lang pala ang lahat ng iyon. Mabuti na lang. Natigilan na siya habang nanlalaki ang mga mata nang makitang ilang bakas ng kamay sa kanyang hita at braso. Para yun naging pasa sa sobrang higpit kaya doon siya napaisip sa mga bagay-bagay. Diyos ko po, naman sana may mangyari sa amin. Katulad ng tipikal na araw ay ilang na ilang ang dalaga habang naghahain sa harap ng amo niyang lalaki. Kaya kahit na anong sinasabi noon nung nag-aalmusal sila ay hindi niya na maintindihan. Maya-maya nang matapos na ang agahan ay dumiretso si Marites sa laundry area para maglaban na lang. Gusto niya talagang malibang para mawaksi sa isip niya ang tungkol kay Ginoong si Ducio. Lumipas pa ang mga araw at madalas na tuloy siyang nananaginip patungkol sa pagtakas na naiisip niya na palaging naharang ng halimaw niyang among lalaki. At nang malibig na si Kapitan Alingas, ay mas lalo rin siyang natakot at naisip kung sana siya po pwedeng humingi ng tulong. Tama yung sinabi ng batang si Empoy. Parang nababasa niya na ang laman ng isip ko kapag gabi. Siguro kaya niya pinatay si Kapitan Alingas dahil nabasa niya sa akin na pupunta ko ron at sasabihin ng totoo. Natatakot na talaga ako sa mga nangyayari. Paano ba to? Paano ako makakaalis sa lugar na ito?
Siguradong gagawin niya talaga sa akin yung katulad ng napapanaginipan ko. Dahil sa mga nangyayari ay tila naging palaging lutang ang dalaga. Kung dati ay laging siyang nakikipag-usap kay Ginoong si Ducio at inaakit pa yon, ngayon ay madalas na nga siyang nagmumukmok sa silid at umiiyak. Ang tanging nasa isip na lang talaga niya ay kung paanong makakauwi ng ligtas sa kanilang bahay. Karma ko na ba ito sa ginawa ko noon kay Sir Jackson? Diyos ko po, kung ito na po ang karma ko, patawarin niyo na po ako. Gusto ko na pong umuwi sa amin pero paano ko po gagawin yun? Alam kong kapag umalis ako ng bigla o kahit magpaalam, siguradong hindi ako titigilan ng amo kong lalaki na halimaw. Natatakot po ako. Natigilan na siya nang marinig na may kumatok sa kanyang silid. Nang marinig ang boses ni Doña Elvira, ay inayos niya kagad ang sarili at binuksan kagad ang pinto. Magandang araw po, madam. May ginagawa ka ba o nagpapahinga ka? Ayos lang bang maabala ka? Ha, Marisa? Madam Elvira, ano po ba yon? Aalis kasi ako ngayon. Pwede bang palaban ko muna sa iyo ang kobre kama sa kwarto ko? Sige po. Bibili lang ako ng detergent. Naubusan na po kasi tayo eh. O sige. Bumili ka na muna sa tindahan. Pero mamaya pagpunta ko sa pamilihan isasabay ko na rin yung mga yan. Kunin mo tong 500 pambili ng panlaba tapos yung sukle sa'yo na. Maraming salamat po. Pag-alis ni Doña Elvira ay ginawa na niya ang pinag-uutos noon. Napansin niya rin na wala si Ginoong si Ducio kaya kahit na papaano ay nakaramdam siya ng pagkakampante. Pagpunta ng tindahan ay naabutan niya ang ilang mga tsismosang kausap ang isa sa pinakamayabang na lalaki sa kanilang lugar na si Polo. Habang naghihintay na mabigay ang kanyang binili, ay tila tulala siya dahil iniisip pa rin ang tungkol sa pagiging aswang ng amo niyang lalaki. Hoy Marites, tulala ka na naman dyan Anong meron? Ikaw pala yan, Polo. Ngayon lang kita nakita ulit dito Para ka namang lutang ngayon Bakit? Na-stress ka ba sa amo mo ngayon? Napapaisip ka ba na umalis sa trabaho mo? Wala. Pagod lang siguro ako. Dami kasing ginagawa, tapos mag-isa lang ako ron. Ayaw pa kasi nila, sir, na mag-hire ng ibang kasambahay eh. Ang sabihin mo, wala na kamong gusto magtrabaho sa mga yan. Ikaw lang talaga nagtyaga dyan sa mga taglibo na yan Porque gwapo yung amo mo, no? Hindi naman sa ganon. Sus, kunwari ka ba? Yung mga nagtrabaho dyan sa kanilang lahat yan ang sagot sa tinatanong ko. Pero, nasa na sila ngayon? Nasa na nga ba? Ang dalawang nauna sa'yo, hindi na alam kung nasan ngayon. Tapos yung isa nandun sa mental ngayon sa lungsod. Yung sinundan mo naman, hindi na rin nakita. Alam mo, hindi sa tinatakot kita. Marites, kalat na rito sa baryo tungkol sa pagkatao ng amo mong nagpupugi-pugian. Hindi siya mangkukulam. Isa siyang aswang. Hindi nakaimik ang dalaga. Napalunok lang siya ng laway dahil alam naman talaga niyang totoo pero hindi lang niya masabi. Hindi niya kayang sabihin na ang dating crush-worthy na amo niya ay isa palang halimaw. 5 taon simula nang lumipat sila dito. Yung mukha nung amo mong lalaki, hanggang ngayon, ganon na ganon pa rin. As in, wala siyang pinagbago. Nakakapagtaka, di ba? Samantalang yung nakatatanda niyang kapatid kumukulubot na ang balat. Mahilig lang siguro si Sir sa skincare. Skincare ang putya. Baka kamo yung mga biktima niya ang skincare niya. Sabi ng lola ko ganun daw ang mga mangkukulam. O kung hindi siya mangkukulam malamang siya yung tinatawag ng lola ko na mandurugong aswang. Sa pagkain nila ng sariwang dugo at karne ng tao, para silang lalong bumabata. Hindi naman siguro. Ay nako, pinagtatakpan mo pa yung amo mo. Siguro, natakot ka na nun, no? O nagayuma. Ay nako, habang hindi pa huli ang lahat sa iyo, Marites, umalis ka na. Kung kailangan mo ng tulong, huwag kang mahiya sa akin dahil pupuntahan ka naman nila Rava at Rex. Magsabi ka lang. Hindi na pinansin ni Marites ang sinasabi ng lalaking mayabang.
Napansin kasi niya na mula sa hindi kalayuan, merong nagmamasid sa kanya. Hindi niya yun sinabi sa mga nasa tindahan. Kinuha na lamang niya ang pinamili at naglakad palayo. Habang nagmamadali sa paglalakad, ay napaisip din siya sa mga sinabi ni Polo. Pinagnilay-nilayan niya ang mga yon hanggang sa mauwi siya sa isang konklusyon. Oo nga no, bakit pa pinagtatakpan si Sir Siducio kanina kay Polo at sa iba pa? Pwede ko naman sabihin ng mga nakita ko para matulungan nila ako. Bakit dito yung ginawa? Napatingin siya sa hawak na pinamili. Kitang-kita at ramdam na ramdam niya ang panginginig ng kalamnan niya, kaya tila nasagot na ang tanong niya sa sarili. Natatakot siya, hindi lang para sa buhay niya kundi para sa buhay ng mga magulang at kapatid niya. Nagpatuloy siya sa paglalakad, hanggang sa nakita niya sa Ginoong si Ducio na nakatayo sa lilim ng puno ng akasya. Nakangiti yun sa kanya ng makahulugan, kaya tila biglang nanigas ang katawan niya sa takot. Magaling, Marites! Pagkasabing yon, ay nauna nang maglakad ng Ginoo pauwi sa kanilang bahay. Pagdating niya roon ay hindi na naman siya mapakali. Habang nilalabhan ang kobre kama ni Doña Elvira, ay paulit-ulit na pumapasok sa isipan niya ang mga sinabi ni Polo. Maging ang kasasabi lang kanina ni Ginoong si Ducio bago siya umuwi ng bahay. Magaling, Marites! Alam na talaga niya, hindi na talaga ako makakalis sa lugar na ito. Dahil kapag ginawa ko yon, sigurado mapapahamak sila nanay at tatay at ang kapatid ko. Diyos ko po, hindi ko na rin alam ang gagawin ko. Napayak na naman siya habang naghihintay na matapos ang nilalabhan. Tahimik niya lang ginagawa yon dahil ayaw niyang makita siya ng among lalaki dahil lalo lang yung matutuwa kapag naabutan siyang ganon. Mabilis na lumipas ang oras. Matapos isampay ang kobre kama, ay nagkulong na ulit sa kwarto si Marites. Muli niyang pinag-isipan ang mga sinabi ni Polo sa kanya kanina sa tindahan. Ay, nako! Habang hindi pa huli ang lahat sa iyo, Marites, umalis ka na. Kung kailangan mo ng tulong, huwag kang mahiya sa akin, ha? Dahil pupunta ka naman nila Rava at Rex. Magsabi ka lang. Nagpaulit-ulit yon sa isip niya hanggang siya ay makaidlip. Kinagabihan, habang umiihip ang malamig na hangin at tahimik ang buong baryo, hindi na mapakali si Marites pagkagising niya. Pakiramdam ng dalaga ay anumang oras ay mamamatay na siya sa kamay ng among aswang. Kaya sa isang iglap ay nagpasya siyang isulat sa lumang papel ang lahat ng alam niya tungkol kay Ginoong si Ducio. Kung paano niyang nasaksihan ng maraming beses ang pagiging aswang nito at ang pagpatay kay Kapitan Alingas. Ibinuhol niya ang papel sa loob ng maliit na garapon at inilagay sa ilalim ng bangko sa tindahan. Iniisip niya kung may mangyari sa kanya, may makababasa pa rin ng katotohanan. At nang magsara na ng tindahan si Aling Mosang, ay nakita niya ang garapon at nabasang laman nito. Nagulat ang ginang kaya kagad ibinalita kay Polo, Rava at Alex pati na sa iba ang tungkol dito. Samantala, naghintay naman si Marites sa kanyang silid sa pag-asang makikita nga kagad ang tinago niyang sulat sa garapon. Alam niyang kapag nakita yun ni Polo, ay siguradong tutulungan siya kagad noon. Kahit mayabang at pilyong binata, ay hindi naman kasi yung duwag. At mabilis na lumipas ang oras. Pagsapit ng 12:00, ay narinig na nga ni Marites ang nakakatakot na ingay sa labas ng kwarto. Nanginig na naman siya sa takot dahil doon. Sana matapos na po ito, Panginoon. Iligtas niyo po ako sa lugar na ito at alisin. Gusto ko na pong umuwi sa amin. Magatid na po kayo ng tulong. Parang awa niyo na po. Nang tumahimik ang paligid, ay sinamantala niya ang pagkakataon. Lumabas siya ng kwarto na walang dalang kahit na ano. Sumipat-sipat siya sa paligid. At nang makitang wala ang amo, ay hindi na siya nag-aksaya ng oras. Pupunta sana siya sa tindahan ni Aling Mosang pero narinig niya na naman ang nakakatakot na ungol ng aswang sa paligid. Kaya lumihis siya ng landas. At sa gitna ng kadiliman ay nagkita-kita sila Marites, Polo, Rava at Lex sa likod ng kapilya.
kung saan pansamantalang nagtatago ang dalaga. Nabasa ni Aling Mosang ang sulat na inilagay mo sa garapon. Tama nga ang inala ko at ng mga taga-baryo. Aswang ang amo mo, Marites. Salamat naman at nanghingi ka ng tulong sa amin. Umalis na tayo rito, Polo. Delikado ang halimaw na yon. Baka mapano rin ng mga magulang at kapatid ko. Huwag ka mag-alala dahil hindi lang naman kami ang sinabihan ni Aling Mosang kundi ang mga taga-baryo Kalantari na rin. Alam na nila ang lahat at naghahanda na sila para mapabagsak ang magkapatid na aswang na yon. Pero si Doña Elvira, inosente siya. Alam kong inosente siya. Pero magkapatid pa rin sila. Sa tingin mo, hindi alam ng babaeng yun ang tungkol sa pagiging aswang ng kapatid niya? Magkakuntsaba sila, kaya dapat silang parehong maparusahan. Pagkatapos nilang mag-usap ay nilibot nila ang baryo kasama sina Rava at Lex. Hinihintay nila ang mga kababata at kakilala nila sa pagkukumpuni ng tricycle pero na may lihim sa pagsasani ng arnis. Naganda na rin ang mga opisyal ng baryo para sa pagsalakay sa aswang dahil ipagiganti nila ang nangyari kay Kapitan Alingas. At sa hindi inaasahang pagkakataon ay isang malalim na ihip ng hangin ang sumiklab. Lumitaw si Ginoong si Ducio mula sa dilim. Nakasuot pa rin siya ng puting kamesa di chino pero ang kanyang balat ay nagbabago. Unti-unting nangingitim at ang mga mata niya ay nagliliyab na parang labang. Kitang-kita ang galit sa kanyang muka habang pinagmamasdan si Marites na takot naman. Ngumiti siya ng mapakla na parang nang uuyam at isa-isa niyang minasdan ang lahat. Napagandaan niyo pa talaga ako, ha? Isang palaban na kasambahay at 3 bagitong mayayabang na wala namang alam. Handa na ba kayo mamatay ngayong gabi? Hindi ba kami matatakot, aswang? Hindi natin kailangan mag-away. Ibalik niyo sa akin ang kasambahay ko tapos ang usapan. Hindi mo siya mag-aari, no? Marites, alam kong naiintindihan mo ang gusto kong sabihin. Kung ayaw mong dumanak ang dugo ngayong gabi, sasama ka sa akin at babalik tayo sa bahay na matiwasay. Sinabi lang hindi siya sasama sa iyo Umalis ka na dito. Umalis na kayo mga taglibo sa bahay namin. Inuubos niyo talaga ang pasensya ko, ha? Tanda mo to, Marites. Kapag namatay ang mga lalaking yan, wala kang ibang sisisihin kundi ang sarili mo at wala nang iba. Hindi ba sinabi na sa iyo ng ate ko na mas mainam na manahimik ka na lang para walang gulo? Kung hindi mo pinagkalat ang tungkol sa pagiging aswang ko, magiging maayos pa sana ang lahat Pero dahil sa ipinamalita mo na sa buong baryo tungkol sa akin, sinisiguro kong uubusin ko lahat ng narito at ikaw ang ititira ko. Puro ka sa chat! Huwag mo takutin si Marites! Kami ang harapin mo! Huwag kang aswang At sa tingin mo, kaya mo ubusin ang mga taga-baryo? Kami pa lang, sinisiguro ko siyang mamamatay ka kahit wala pang mga tulong. Tingnan natin! Doon na nga nagsimula ang laban dahil kagad sumugod si Ginoong si Ducio. Napakabilis ng kilos niya na halos hindi makita ang bawat galaw. Pero sinalubong siya ni Lex gamit ang 2 baston ng arnis. Sumalpok ang kahoy sa makunat na balat ng halimaw, pero hindi ito nasaktan. Si Rava naman ay naghagis ng asin sa mata ni si Ducio at agad na napaurong ang halimaw. Napasigaw yon sa kirot kaya habang nagtatanggal ng puwing sa mata ay galit niyang pinagmasdan si Rava na nakangisi naman. Walang iya ka! Wala kang kwentang tao! Ikaw ang uunahin kong hinayupa ka! Asin lang pala ang katapat mo halimaw ka Iyabang-yabang mo pa! Rava! Lex! Sabuyan niyo pa siya ng asin sa mata para mamatay niya ang hayop na yan! Pulbusin na natin siya bago pa dumating yung ibang mga kasama natin! Pagtango ng 2 kaibigan ni Polo ay sumalaki na nga ulit ang mga yon. Siya naman ay humanap ng paraan para maabot ang kalaban na lumulundag-lundag sa mga puno. Marites, magtago ka lang dito sa gilid ng kapilya Sasalakayan ko siya para matapos na to. Huwag mo kong iwan dito, Polo. Narinig mo naman ang sinabi niya. Kukunin niya ako at kapag nangyari yon, siguradong hindi na ako makakabalik pa. Huwag mong sabihin yan. Hindi ka mapapano dahil nandito kami nila Rava at Lex. Magtiwala ka lang at magtago rito. Parating na rin naman ang mga iba nating taga-baryo kaya kaunting hintay na lang. Sige, mag-iingat kayo, Polo. Oo, para sa'yo, mag-iingat ako. Pagkasabing yun ng binatang mayabang ay umalis na kagad siya. Pagharap niya sa mga kaibigan niya
ay tila nadedihado na mga yon kaya gumawa na kagad siya ng paraan. Gamit ang kanyang pilak na kutsilyo ay umakyat siya sa bubungan ng kubo. Mula roon, tinalo niya ang lalaking aswang na nakadambalang sa sanga ng puno. Ngayon, tikman mo tong patalim ko! Mararamdaman mo ang hapti ng pilak na kutsilyo ng lolo ko! Napaurong si Ginoong Sidusyo kaya dumaplis lang ang pagtama ng nasabing kutsilyo. Dahil naman doon ay kaagad na umiwas din si Polo sapagkat sumablay siya sa pagsaksak sa kalaban. Ngumiti ang aswang at mabilis siyang bumawi. Hinampas niya si Polo pero di niya tinamaan dahil nakaiwas ang mayabang na binata. Tumalsik ang lalaki sa gilid ng puno pero hindi naman ito masyadong nasaktan. Dumugulang ang bibig niya dahil sa tama ng aswang. Ayos ka lang ba, Lex? Tumangutango ang lalaki habang pinupunasan ng labing dumudugo. Nang makita naman yun ni Marites ay lalo siyang natakot. Lex, mag-iingat kayo, guys! Umalis na tayo rito! Takasan na lang natin siya! Narinig niyo ba sinabi ng kasambahay ko? Umalis na kayo rito at siyempre iiwan niyo siya sa akin para matapos na ang walang kwentang laban na ito. Hindi man lang ako pinagpapawisan sa inyo eh. Ah! Napatras na naman ang aswang matapos siyang sabuyan ng asin sa mukha ni Rava. Nahulog siya sa puno pero mabilis ding tumayo at humarap sa 3 binata. Galit na galit siya at mas tumindi ang pamumula ng mga mata parang nagliliyab. Ah! Inuubos niyo talaga ang pasensya ko. Mga kutong lupa kayo! Ikaw ang kutong lupa! Rava, Lex, tayo na! Patayin na tapusin na natin ang isang yan. Ilibing natin siya dito mismo. Magkakasunod na lumusob ang magkakaibigan. Si Lex sa kaliwa, si Rava sa kanan, at si Polo sa pinakasentro. Galit na galit namang dumipensa ang aswang sa 3 binata. Pinukpok ni Lex ng arnis ang binti ng halimaw habang si Rava ay muling nagsaboy ng asin. Nang iharang ng aswang ang mga kamay sa mukha ay sinamantala na yon ni Polo. Siniguro niyang tatamaan na sa pagkakataong yon ang kanyang target. Sinaksak niya nga sa tiyan si Ginoong Sidusyo pero ganun na lang ang gulat nilang 3 nang mahawakan yun ng aswang. Ngumiti yun sa kanila at saka matikas na tumindig dahilan para bigla na lang silang matigilan. Ano? Ano mo sinasabi mo kanina? Ha? Papatayin na tatapusin niyo ako at ililibing dito mismo sa lugar na ito? Nagpapatawa ba kayo? Walang iya ka! Bitiwan mo ang kutsilyo ko! Ah! Tumalsik na si Polo dahil inundayan siya ng aswang ng malakas na suntok sa muka. Sinubukan niyang tumayo pero tila umiikot ang kanyang paningin sa lakas ng tama sa kanya. Nanlabo ang kanyang mga mata kaya hindi na niya nakita ang nangyari. Narinig na lang ni Polo ang malakas pero tila nakakabinging sigaw ni Marites na halatang takot na takot. Paano kasi ay kitang-kita ng dalaga kung paanong durugin ni Ginoong Sidusyo ang ulo ni Rava na parang pakwan. Pagkatapos ay biniyak naman ito ang tiyan ni Lex at hinigit ang laman loob na parang nagtatanggal lang ng hasang ng isda. Halos masuka-suka si Marites sa mga nasaksihan, pero wala siyang nagawa kundi ang sumigaw ng sumigaw at umiyak ng umiyak dahil sa nangyari. Pagkatapos bumalandra ng mga patay at dugo ang katawan ni na Rava at Lex sa sahig, saka humakbang ang mandurugong aswang palapit sa natutulig pa rin si Polo. Para na siyang nabibingi dahil sa lakas ng pagkakasapak kanina ng aswang. Polo, takbo! Bilis naman! Wala! Parang awa mo na! Anong nangyayari? Polo, takbo na! Papatay ka na rin niya! Umalis ka na! Bago pa matapos ng dalaga ang pagsasalita, ay binitbit na ni Ginoong Sidusyo si Polo sa leeg. Nagkakakawag naman ang binata habang niaangat siya ng walang awang aswang. Awa mo na! Bitiwan mo na si Polo! Wala siyang kasalanan dito! Sige na, sasama na ako sa iyo, Sir Sidusyo! Tama na po! Pakiusap! Niklod ka muna sa akin. At patunayan mong totoo sinasabi mo na galing talaga sa puso mo, Marites. Nagmamakawa ko sa iyo, sir. Itigil mo na po ito. Huwag po siyang patayin. Nakikiusap po ako sa inyo. Magbalik na po ako at magiging kasambayan niyo. Uwi ko po ng lahat ng libre. Walang bayad. Magsisilbi po ako sa inyo hanggang sa mamatay ako. Mabuti naman kung ganon. Natutuwa ko dahil ngayon ay naiintindihan mo na wala kang kawala sa akin.
na hindi mo ko matatakasan kahit saan ka magpunta. Opo, sir. Naiintindihan ko na po. Hindi na po ko ulit at ibaba niyo na po si Polo. Nahihirapan na po siyang huminga. Talaga ba? Ha? Sa halip na bitiwan ng pagkakasakal, ay mas lalo pang hinigpitan ni Ginoong si Ducio ang maugat niyang kamay sa liig ng kaawa-awang binata. Dahil sa hindi na makahinga ay parang luluwa ng mata ni Polo at lumalawit na ang dila sa sobrang paghihirap. Hanggang sa ginawa na nga ng demonyong aswang ang hindi inaasahan ni Marites. Tuluyan niyang hinigpitan ng pagkakasakal hanggang sa madurog ang leeg ni Polo. Bumulwak ang masaganang dugo sa liig, bibig, mata at tenga ng kaawa-awang binata. Saka yung tuluyang nawala ng buhay. Nanlaki ang mga mata ni Marites sa pagkabigla at para siyang mababaliw sa nasaksihan. Ang amo niya namang aswang ay humahalakhak lang ng humahalakhak na parang demonyo. Sinabi ko naman sa iyo na pagsisisihan mo ang ginawa mong pagtakas, Marites. Habang buhay mong pagsisisihan itong nangyari at kapag umulit ka pa, ang pamilya mo naman at ang iba pang taga-baryo mamamatay. Diyos ko, bakit mo sila pinatay? Polo, Rava, Alex. Diyos ko po. Magtanda ka na sana, Marites. Bilisan mo na. Tumayo ka na dyan at aalis na tayo sa lugar na ito. Tatlong magkakasunod na tama ng pana ang tumama sa likuran ni Ginoong si Ducio. Pagharap niya ay dumating na nga ang inaasahan nilang tulong. Nagulat pa nga ang mga tao nang makita mga patay na katawan ni Polo, Rava at Alex. At dahil doon ay wala na ngang inaksayang oras sa mga tao. Sinalakay nila ang mandurugong aswang ng buong puwersa. Mga walang giya, uubusin ko kayong lahat! Tinamaan sa magkabilang binti si Ginoong si Ducio. Kaya tumakas na to at sinubukan pang kunin si Marites na bigla na lang hinigit ni Doña Elvira. Nagulat pa ang aswang na makita ang kanyang ate. Anong ibig sabihin nito, ate? Bakit mo tinutulungan ang isang yan, ha? Tama na to kahibangan mo, si Ducio. Hindi na to tama. Hindi tayo muling maninira sa Bado Kalantari para lang gawin ang gusto mo. Matagal na ako nagtitipi sa pagiging aswang mo matapos kang mayanggaw sa isang isla. Pero hindi ko na to kaya. Traidor ka! Kung alam ko lang na gagawin mo to sa akin, dapat noon pala nga ipinatay na kita! Dapat nga talaga pinatay mo na ako noon pa. Para hindi na rin ako naging kasangkapan sa mga kasamaan mo. Mabait na tao si Marites at ang mga taong pinatay mo. Kaya gabi-gabi akong hindi pinapatulog ng konsensya ko. Tama na to, si Ducio! Ikaw ang tama na dahil papatay kita katulad ng mga taong yan! Sunod-sunod na ngang pinaulanan ng pana ang aswang, kaya tumakbo kaagad sina Doña Elvira at Marites sa ligtas na lugar. Sinubukan tumakas ni Ginoong si Ducio pero napalibutan na siya ng mga mamamayang galit na galit. Babalikan ko kayong lahat at sa pagbabalik ko, sigurado uubusin ko kayo! Mga kayo! Hindi na nga nakatakas ang aswang at siniguro ng mga mamamayan na taga-Kalantari na hindi siya makakaligtas. Isang lambat na mabigat ang hinagis kay Ginoong si Ducio at saka siya pinaghahampas ng kahoy hanggang sa unti-unti siyang bumalik sa anyong tao at mawala na ng malay tao. Pagmulat ng mga mata ay inabutan niya ang sarili na nakatali na ng mahigpit. Napapalibutan na siya ng usok at naiinitan kaya napatingin siya sa ilalim. Doon niya napansin na nililiyaban na siya. Mga hayop kayo! Pakawalan niyo ako rito! Pakawalan niyo ako dahil... Susunod ka rito hanggang sa pagdating mo sa impyerno! Papatay ko kayo! Ang init! Ang init! Tuluyan na ngang natupok ng apoy si Ginoong si Ducio habang si Marites ay umiiyak at inaalo ng kanyang tatay Mario, nanay Mirasol at bunsong kapatid na si Marco. Dahil sa nangyaring yon, ay nagbunyi ang mga taga-Baryo Kalantari sa pagkamatay ng aswang na matagal na nilang inaasam. Gayunpaman ay malungkot pa rin ang puso ni Marites dahil sa nangyari. Namatay kasi sina Polo, Rava at Alex. Inisip na lang niya na nagsakripisyong 3 binata para maligtas silang lahat. Si Doña Elvira naman ay humingi ng tawad sa mga tao dahil sa nagawa ng kanyang kapatid.
Nagpasalamat din siya kay Marites dahil sa lakas ng loob ng dalaga na isiwalat ang totoo. At bilang ganti sa paghingi ng tawad, ay ibinenta ng donya ang kanyang tirahan at ibinigay ang napagbentahan sa mga mamamayan ng Baryo Kalantari, lalo na sa mga naapektuhang pamilya katulad na lang ni Polo, Rava at Alex. Napatawad naman ang matandang babae dahil alam ng mga tao na wala siyang kasalanan at natatakot lang siya sa kapatid na aswang. Saan na po kayo pupunta ngayon, madam? Wala na po ang bahay niyo rito sa Baryo Kalantari. Siguro, babalik na muna ako sa pinanggalingan namin bago kami ulit mapadpad dito. Ihatid ko rin tong abon ng kapatid ko doon sa libingan ng pamilya namin. Kahit paano naman, sa kabila ng mga nagawang kasalanan ni Sedusyo, kapatid ko pa rin siya at karapatan niya pa rin na mailibing doon. Mamimiss ko po kayo, Madam Elvira. Ako rin. Mamimiss ko yung masarap mong luto at ang magaan mong kamay sa tuwing minamasahe mo ako sa likod. Bakit di na lang po kayo rito mamalagi, Madam? Handa naman po ang pamilya naming patuloyin kayo. At saka okay naman po kayo sa mga taga-baryo. Alam po ng lahat kung gaano kabuti ang puso ninyo. Alam din naman po ng lahat na kaya lang naging aswang si Sir Sedusyo ay dahil sa nayanggaw siya matapos makipista sa isang isla. Ang totoo niyan, Marites, ayaw ko rin naman talagang umalis. Pero sa daming kasamaan na ginawa ng kapatid ko rito, ako nang nahihiya at nalulungkot. Alam kong sa tuwing makikita ko ng mga tao ay maaalala nila ang tungkol sa bagay na yon. Ayaw ko nang bigyan pa ng pangit na alaala mga taga rito kaya mainam na tong naging desisyon ko. Sige po, mag-iingat po kayo, Doña Elvira. At salamat po talaga ng marami sa tulong na ibinigay niyo. Naiiyak po tuloy ako kasi aalis na po kayo. Huwag ka na malungkot dyan at umiyak. Ayaw ko rin na umalis ng malungkot na. At saka, pwede pa naman tayo magkita. Kung may pagkakataon tayo, pwede kayong pumunta sa bahay namin sa syudad. Ipapasyal ko ang pamilya mo. Gamitin mo rin sana na maayos ang perang ibinigay ko sa iyo at magsimula kayo ng panibagong buhay dito sa baryo. Opo, makakaasa po kayo. Salamat po ulit, Doña Elvira. Mag-iingat po kayo sa biyahe, ha? Matapos nilang magyakapan, ay umalis na nga ang matandang babae dahil dumating na rin ang sasakyang sumundo sa kanya. 3 buwan ang lumipas ay naging maayos, mapayapa at tahimik na ang buhay ng mga taga-Baryo Kalantari. Nakalimutan na nila ang masalimuot na pangyayari laban sa mandurugong aswang. Linggo-linggong dinadalaw ni Marites ang labi ni Polo, Rava at Alex. Palagi niyang kinukwento sa puntod ng 3 binata ang nangyari sa kanya sa buong linggo. Nang nabubuhay pa kasi, ay madalas niya talagang makakwentuhan ng mga yon lalo na si Polo. Tinanggap niya sa sarili na karma niya si Ginoong Sedusyo pero hindi niya to ginawang hadlang para makapamuhay ng masaya kapiling ang kanyang pamilya. Wakas!